Isa ka ba sa nahihirapan i-give up ang carbohydrates, lalo na yung mga matatamis? Kapag tinatanong mo ko kung ano ang pinaka-epektibong pamamaraan sa pagbabawas ng timbang, ang mabilis kong sagot lagi ay low carb and intermittent fasting. Ito ay ang pagbabawas ng carbs or pag-iwas sa bad carbs katulad ng tinapay, kanin, pasta, noodles, anumang pagkain na may asukal, ultra-processed foods, at marami pang kauri. Simula nung magkameron ng abundance ng carbohydrate, bunga ng modern day diet sa Pilipinas noong 1980s, naging abundant din ang mga taong matataba at maraming sakit. Yung ibang sakit nga, hindi ko dati nadidinig noong 1980s at 90s tulad ng PCOS, fatty liver, cancer, dementia. Pero ngayon, ito'y ilan sa mga most searched na mga sakit sa social media. Dati, matanda lang ang may hypertension or high blood at ang magiinom lang ang may fatty liver. Pero ngayon, kahit bata, meron na. Ito ay dahil ang mga bata ngayon ay nasapulan ng pagkain ng mga ultra-processed food at high-carb foods simula pa nung maliliit pa sila. Samantalang nung hindi pa uso yung high-carb diet, syempre, yung edad na kung saan ito nasimulan, doon magsisimula ang development ng sakit at pagtaba mo. Ang akala ng tao, kasama na ang doktor, ang chronic illness ay age-related illness o namamana lang. Ang chronic illness ay bunga ng maling pagkain. Walang bata, walang matanda sa sakit na ito. Dahil ang tawag sa mga sakit na ito ay lifestyle disease or chronic illness, inaabot ito ng 5 years or more bago ito ma-develop sa katawan natin. Ang abundance sa pagkain natin ngayon ay bad carbohydrates at iba't ibang uri ng asukal at chemical na makikita sa modern day foods. Anumang pagkain na may asukal tulad ng tinapay, inumin, junk foods, mga starchy foods tulad ng kanin, pasta, noodles, bihon, refined grains, at iba pa mga pagkain na nasa lata at bote na may hidden sugar. Ang 90% ng pagkain sa grocery stores ay sugar-loaded. Tanong, bakit nga ba mahirap i-give up ang bad carbohydrates, lalo na ang asukal? Ano ang nangyayari sa utak kapag kumakain ka ng asukal? Kapag lumapat ang asukal sa dila natin, na-activate ang taste buds at magsisend ng signal sa brain including ang cerebral cortex. Ang signal na ito ay mag-activate ng reward system ng brain na ang tawag ay dopamine, isang feel-good chemical na nire-release. Ang behavior ng pagkain nito ay marireinforce at mauulit. Matatandaan siya ng utak mo bilang masarap sa pakiramdam kaya uulitin mo ulit. Kaya kapag nakain ka ng may asukal at masarap sa dila, parang drugs ang dating niya sa utak. Kaya nahuhuka sa carbohydrates, lalo na yung matamis. Ang mundo natin ngayon ay puno ng sugary foods. Hindi lang yan sa mga donuts, latte, kundi pati sa mga ketchup, salad, dressing, sauces, at marami pang iba. At dahil sa paulit-ulit na pagkain na may asukal, paulit-ulit din na na-activate ang reward system ng brain mo. Nag-a-adapt ang brain mo at ang resulta, mas nahuhumaling ka sa asukal. At dahil natatandaan siya ng brain mo, hinahanap-hanap mo na to. Bakit naman patuloy na tumataas ang cravings mo sa asukal? Alam nyo ba na ang utak at bituka natin ay may strong connection? Kapag lumapat ang asukal sa tiyan mo, mag-a-activate ito ng sugar receptors. Magbibigay ito ng signal sa utak mo na mag-release ng insulin para i-handle ang extra sugar na kinain mo. Ang insulin ay hormone na involved sa pagre-regulate ng blood sugar. Sasabihin ng insulin sa fat cell mo, i-imbak mo muna yung mga extra glucose, fatty acids, at iba pang substances. Ang resulta ng pag-iimbak na yon ay konting calories na lang ang mananatili sa bloodstream. At dahil kakaunti lang ang calories na naimbak sa bloodstream, isipin ng brain mo na kakunti lang ang fuel niya. Pero ang ating brain ay mataas ang energy needs. At dahil dito, mabilis kang magugutom. At dahil ang asukal ay quick ang energy na binibigay, kakain ka ulit nito para mawala ang pagkahilo at pangangatal mo. Yung ganong klase ng cycle, paulit-ulit na lang yon, mayat maya kay gutom, at ang resulta, syempre, tataba ka. At dahil yun ang effect ng sugar sa brain mo, addicting, gumagawa ang mga food manufacturer ng paraan para mas ma-hook or ma-addict ka dito. Yan ang dahilan kung bakit 90% ng pagkain sa grocery stores ay may asukal. Yung mga food scientists sa mga big food industry ay engineered foods na ang design ng pagkain. Yun ay dahil para hindi mo mapigilan kumain ng asukal. Alam ng mga food scientists kung ano ang effect ng asukal sa brain mo at dito kumikita ang food industry. Ang pangalawang tanong, kaya mo bang i-retrain ang katawan mo na hindi masyado mag-crave sa asukal? Ang sagot ay oo.
Ang utak natin ay kayang mag-readapt kapag nagbawas ka ng asukal at mababawasan tiyak ang cravings mo dito. Pero it would take days and months depende sa severity ng dependence mo sa sugar. Pwede mong subukan within 7 days ang sugar detox. Malaki ang magiging benepisyo kapag successful ka dito. Ano mga benepisyo? Number 1, pagbawas ng timbang, hindi malimit na pagkagutom, mas malinaw ang pag-iisip, mas mataas ang energy level, at marami pang iba. Ngayong alam mo na kung paano nangyayari ang carb addiction or dependence, ready ka na bang sumubok ng sugar detox? Walang mawawala kung susubukan. Mas maraming mapapala kung aaksyonan. After all, maraming sakit ang nakukuha sa pagkain ng asukal. So, why not give it a try? Sana meron ulit kayong nakuha dito sa maikling video ko na to. Please let me know kung ano mga experience ninyo habang ginagawa nyo ang sugar detox. And also, please feel free to comment down below. Until my next video, guys. Thank you for watching. Bye-bye.